Isang mapagpala at masaganang umaga pong muli sa ating lahat mga kamomshi. For today's video, ano na naman pong ating ganap sa pag-uwi sa Bohol? Ito po ang pangatlong araw po ng aming pagbabiyahe. Tama po, pangatlong araw. Dahil nga po, na-stranded po kami dito sa Batolete. At sa wakas, praise God, nakasakay na po kami ng barge. Ito yung tawag nilang fast track. Ewan ko kung tama po ang pagkakatanda ko sa pangalan. Basta fast, mabilis nga daw. So mabilis nga naman po talaga. Sabi po ng mga napagtanungan po namin, 1.5 hour daw po ang biyahe nito. Kaya lang po, sa tingin ko umabot kami ng 2 oras. Kung tama sa pagkakatanda ko guys ha, kasi habang nire-record ko to, hindi ko na siya ma-recall talaga ng eksakto. Sa mga oras na ito guys, ay ready na pong umalis ang sinakyan po naming bangka. Hindi, mas malaki naman po sa bangka. Barge ang tawag nila doon, pero mas maliit sa pangkaraniwang barge. So ayun na nga po. Pagkatapos ng magdasal for the guidance ng aming pagbabiyahe, ay pinasuot na po ang bawat isa ng life jacket. Nagulat nga po kami, akala ko ano yung ipapasuot sa amin. Akala namin kung ano nang nangyayari kasi biglang may nagpupulasan, kumukuha ng life jacket, nagsusuotan sila. Wala naman kaming narinig na merong instruction na ganon. Kaya ang ginawa namin guys, nakigaya na rin kami. Hala, sige, kanya-kanya kaming suot. Hala, siging hila. Si Ma'am si Daisy dyan ang siging hila, siging pasa dito sa aming mga kasama. Lalo na sa mga bata guys, gaya na nakikita nyo si baby po, Puloy po, ayan, sinusuotan na rin. Talagang gustong-gusto na niya talagang isuot yung life jacket niya. At nakakatuwa lang guys, kasi habang sinusuot po namin, tutuan-tuwa yung mga chikiting patrol. Pero yung matatanda guys, kagaya namin, takang-taka kami, ba't kami pinagsuot noon life jacket? Kasi nga, naalala po namin nung maliliit pa kami, na sumasakay kami ng barko, super ferry pa nga po noon nagsusuot lang po ng life jacket kapag may aberya na. Yung alam nyo po, naninilikado ka na, kaya medyo kinakabahan kami. Pero ayun naman po pala, sa kalaunan, protocol lang po talaga pala yun dahil nga may mga nag-i-inspect po na taga Coast Guard. At isa pa nga po pala na i-chika po ng aking katabi, yung nakita nyo po kanina na bawal pong magdala ng karning baboy. Kahit na anong yari sa baboy, luto ng baboy o karning baboy na ipapasok sa Bohol, bawal po kasi nga merong sakit ang mga baboy. Hindi ko ma-pronounce po ng ano, kayo na pong bahala doon. Alam niyo na po yun. Ano bang sakit ng mga baboy na nakakahawa? Paano po kasi nakita niya isa kong kapatid na kumakain, barbecue. Ang hindi po niya alam, barbecue manok yun. Pero okay lang po kasi may tips siya sa akin at saka hindi ko rin napansin, may nakasulat nga po pala doon sa harapan. Nakasulat sa baba na bawal magpasok ng baboy sa Bohol. Praise God, buti na lang po guys. Hindi kasing alon doon sa may Matnog, dito po papunta sa Ubay. So kahit papano hindi po umiikot ang aking katawang utak. Yan, hindi nahihilo-hilo ang momshi, kaya medyo chill-chill lang tayo dito. May kunting alon man pero kayang-kaya, hindi kagaya po talaga sa Matnog. Napakiramdam ko talagang tumatabingi na yung barkong sinasakyan namin, yung barge na sinasakyan namin. Kaya praise God, hindi ganun tong nasakyan namin. At sa wakas, pansit! Nakarating na po kami, huminto na po ang sinasakyan namin. At nagre-ready na ang bawat isa sa pagbaba. Pero ito po ang realidad, kanya-kanya pong bit-bitin ng mga bagahe. Since si Ronald lang po ang kasama naming lalaki na malaki-laki, wala siyang choice kundi tulungan kami. Kaya si Baby Pukyaw, mag-iiniyak yan kasi ayaw niyang mahiwalay sa papa niya. Para bang siya ang nanay. Ayaw niyang mahiwalay sa papa niya, kaya lang walang choice. Kaya sa time na to, iyak yan ng iyak doon sa mama niya. Kaya ang mga momshi guys, kanya-kanya ng pagre-ready. Ayan, ang mga tao po nagtayuan na, pero kami, hindi pa kami tumayo sa time na to kasi nga ayaw po namin makipagsiksikan sa maraming tao, lalo pat may mga bit-bit na mga bata ang mga kapatid ko. Praise God. Thankful po talaga ako sa biyahe namin ito at eto na, nakarating na kami. Hello madlang people, mabuhay! Mabuhay kayo mga taga Bohol. Nandito na kami. Hello, bye! Hello, hello, hello. But it's a big prank. Akala po namin tuloy-tuloy na kami sa aming patutunguhan. Ang ending pala, kailangan pa namin mag-stop over dito. Talagang dito, bawal pa po kami lumabas dito sa dito sa pantalan ng Ubay dahil iisa-isahin ng doggy
Yan yung tinrain daw nila, aamuyin niya isa-isa lahat ng mga bagahe. Kung may maaamoy ba siyang kili-kili, ay joke lang. Hindi po, baka may maamoy siyang nilutong baboy o kahit na anong karning baboy. Kasi po, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, bawal pong magpasok dito sa Bohol. Inista po talaga dahil nga po marami ng mga pinapatay na baboy dahil meron ngang sakit. Hindi ko nga mabanggit kung ano yun. Pagpasensyahan nyo na po. Kaya kung sino man sa inyo ang nakakalam, pwede nyo na lang pong i-comment dyan sa baba. At ito pa po, may isa pa kaming problema. Pinaalam ko po dito sa mga nag-iikot na yan. Ayan, na may pagkain kaming dala. Ayan, tuloy. Oh, nginab-ngab na ng aso, guys. Naamoy niya yung barbecue manok. Wala na, nabutas. At kamukat-mukat nung nakita namin, kaya wala na sa mood si Daisy dahil yung pagkain pala niya ang sumambulat. Gutom na gutom pala tong aso, guys. Sabi nila, bago daw po pala nila ito ipaamoy ng ipaamoy, ginugutom nila ng bonggang-bongga. Kaya kahit konting amoy ng karne, naaamoy niya. Kaya ayan yun. Yun. Butas-butas ang pagkain pa ng halian namin. Ang masakla pa kay Ma'am si Daisy yung unang nabutas. Kasakay na po kami ng tricycle. Papunta na po kami doon sa terminal kung saan kami sasakay. So nalito-lito po kami kung anong sasakyan namin. Pa-Carmen po ba kami o pa Trinidad. Kaya napag-usapan na po namin na Trinidad na po kami. Para next stop po namin ay Sagbayan. Tama ba? Ay mali po pala. Trinidad. Oo nga po, sa Trinidad lang kami. Kasi po ang pupuntahan namin ay sa Danau. Doon po sa lugar ng aking lola. Nanay po ng aking papa. Sa mga oras na pong ito, kinokontak na ni mama si papa kasi ito din po ang araw ng kanilang flight. Ang masaklap, kaalis lang po nila. Nakarating na sila agad ng Bohol. Saglit lang sila kasi naka-airplane sila, guys. Kami 3 araw. Isipin nyo, nauna kaming umalis pero nauna pa rin sila nakarating. Pero okay lang po kasi dito mag-iintay na lang kami kay papa. Kasi nakadilihensya na siya ng sasakyan. Kaya dito na lang kami sa Trinidad maghihintay. Susunduin niya kami, papunta na kaming Danau. At chika ko na rin sa inyo, guys, since na nakausap na ni mama, alam ko na kung sino susundo sa amin kasama ni papa. Ang aking pangmalakasang walang singbait na Tito Victor. Napakabait, wala kang masabi, guys. Kaya love na love ko sila. Syempre love na love din nila kami. At medyo nag-alala pa kami. Lumipat po kami dito sa waiting shed dito sa may Trinidad banda dito, guys, kasi doon kami sa may Tinapayan bumaba. Aba, may lasing ng Ursonada ata kay Ronald, kaya hinila na namin. Umiwas na kami dito, guys. Mahirap na makakita ng gulo. Loy, bye-bye, Loy. Bye-bye. Bye. Bye. Natawa ka mo muna, itapong ko lang. Yeah. Anak kalong, ibilin na ka. Ilo ko, ibilin na ka. So mga kamamshi, that's it for today's vlog po. Maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pagsuporta kay Ma'am Shelby. And always be thankful to our mighty God. Dahil anuman ang ating pinagdadaanan, anumang circumstansya sa buhay, madilim man ito maliwanag, piliin nating magtiwala sa Lord. God bless everyone.